7 segundo. Sapat na ang 7 segundo para tuluyang mabago ang takbo ng buhay. Sa sandali ng pag-atake, isang estrangherong Asyano ang yumakap sa akin. Hindi ko alam ang kanyang pangalan o contact number, ngunit ang kanyang mata ay hinding-hindi ko malilimutan. Kung gusto mong mabuhay, sumunod ka. Sinunod ko siya at nakaligtas ako, ngunit mula ng araw na yon, hindi na naging payapa ang aking puso. Kahit nakabalik na ako sa Czech Republic, at sa kabila ang aking magarbong buhay bilang isang modelo, patuloy akong ginugulo ang alaala ang lalaking iyon. Upang mahanap siya, isinugal ko ang lahat. Naaral ako ng Tagalog at sumakay sa eroplano patungong Pilipinas. Mahahanap ko kaya siya sa Maynila. Kung sakaling mahanap ko siya, maalala pa kaya niya ako. Matapos ang mahigit 1 taon ng paghihintay, naganap ang aming muling pakikita sa isang maulang araw. Ngunit simula pa lamang iyon ng isang bagong kabanata. Ang pagtatayo ng tulay sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo ay mas mahirap kaysa sa inaasahan. Kumusta po? Ako po si Clara, isang modelo mula sa Czech Republic. Ngayon, ikukuwento ko sa inyo ang istorya na tuluyang nagpabago sa aking buhay. Kasalukuyan akong nagre-record ng istoryang ito sa isang coffee shop sa Maynila. Tinitinan ko ang ulan sa labas ng bintana habang inaalala ang araw na iyon. Nangyari ito sa Istanbul, Turkey, sa unang bahagi ng tag-init ng 2023. Bumisita ako doon para sa isang photoshoot ng international fashion brand. Ang maraw na panahon, ang magagandang gusali, at ang masiglang palengke, lahat ay perpekto. Ngunit ang araw na iyon ang naging pinakamalala at pinakatadang araw sa aking buhay. Habang nagsushoot kami, biglang may narinig akong malakas na ingay mula sa malayo. Sa simula, akala ko ay tunog ng construction. Ngunit sumunod ang ngasigawan at nasimulang tumakbo ang nga tao, lahat ay nagulantang. May isinisigaw ang nga lokal na staff, ngunit hindi ko maintindihan dahil hindi ito English. Napatigil ako saglit. Hindi ako makakilos. Dito, dali, biglang may isang lalaki ang lumitaw sa aking harapan. Isa siyang lalaking Asyano. Ang kanyang mamata ay hindi ko pa rin makalimutan, matatak at determinado. Hinawakan niya ang aking kamay at hinila ako papasok sa gusali. May terorista. Sumunod ka sa akin. Kung gusto mong mabuhay. Hindi matatas ang kanyang Ingles ngunit malinaw. Kinilabutan ako nang marinig ko ang salitang terorista. Dinala niya ako sa likod nega gusali, sa direksyon na kabaliktaran ng mataw na mamadali palabas sa harap. Nagduda ako noon. Naisip ko, baka kinikidnap ako ng lalaking ito, ngunit may kakaibang katiyakan sa kanyang mamata. Magtiwala ka. Sundalo ako, sabi niya. At eksaktong 7 segundo pa katapos. Sumabo ang harapang kalsada na kakatapos lang naming daanan. Nakabasa-basa ang nga bintana at bumulusok ang alikabok na parang bagyo. Agad niya akong niyakap. Ipinaksapalaran ang kanyang buhay para protektahan ang isang estranghera. Ayos ka lang ba? Tanong niya nang humupa ang pagsabog. Bahagya lamang akong tumango. Hindi ako makapagsalita dahil sa takot at pagkabigla. Mabilis niyang tiningnan ang aking kalagayan at ginabayan ako sa emergency exit sa likod ng gusali. Dumaan kami sa isang makitit na eskinita at nakalabas sa isang ligtas na lugar. Ayos na. Darating na ang pulis. Sabi niya. Nang makamalay ako ay mapasalamat sa kanya, narinig namin ang makasirena at nagsimulang matipon ang mataw sa paligid. Sa kaguluhan, nawala siya na parang usok. Nalaman ko kalaunan na may maliit na paatake ng terorista sa Istanbul noong araw na iyon, at 3 tao ang nasugatan ng malubha. Kung wala ang lalaking iyon, baka kasama na rin ako sa bilang na iyon, iniligtas niya ang aking buhay. Ngunit hindi ko natanong ang kanyang pangalan o contact number. Isang bagay lang ang nalaman ko, Pilipino siya. Mula ng araw na iyon, tuluyang nagbago ang aking buhay. Nagpapasalamat ako sa milagrong ng pagkabuhay. Ngunit kasabay nito, patuloy na bumabalik ang alaala ng estranghero kong tagapagligtas. Ang kanyang matatah na mga mata, ang kanyang kalmadong boses, at ang kanyang diwangang sakripisyo na inuuna ang ibabago ang sarili, hindi ko makalimutan ang nga ito. Matapos ang insidente ng terorismo, bumalik ako sa Prague, Czech Republic. Ligtas ang aking katawan ngunit hindi ang aking isip. Bawat gabi ay pinamumultuhan ako ng masamang panaginip, at bawat malakas na ingay ay napapabilis ng tibok ng aking puso. Nagpa-counseling din ako. Tinawag ito ng professional na post-traumatic stress disorder, PTSD. Ngunit nakapagtataka, tuwing naalala ko ang mukha ng Pilipinong lalaki, napapanatag ang aking kaluban. Clara, may party this weekend. Gusto mo bang sumama? Tanong ng iking matalik na kaibigan, si Andrea. Umiling ako. Dati, masaya akong sasama.
Ngunit ngayon, ang nga magagarang party o lugar na puno ng tao ay nagdudulot sa akin ng pakabalisa. Malaki ang ipinabago ko mula ng araw na iyon. Umiwas ka na naman, kakaiba ka nitong manakaraang araw. Nabago ka ng tuluyan pagkatapos ng teroristang iyon. Tama si Andrea, ramdam ko rin na nagbago ako. Kahit sa gitna ng magagarang fashion show, at bilang modelo para sa masikat na brand, may bahagi ng aking puso na tila walang laman. Namumuhay ako ng buhay na kinainggitan ng lahat, ngunit ako mismo ay nakaramdam ng pakabakante. Kuyanta ang love life mo ngayon. Narinig ko na interesado sa iyo si Marco, tanong ni Andrea. Si Marco ay isang sikat na football player. Guwapo, mayaman at sikat na lalaki, ngunit hindi ako interesado. Ewan ko, hindi ko masyadong gusto. Balik ka ba? Saan ka pa makakahanap ng lalaking tulad ni Marco? Siya ang pinakamahusay na player sa Europa. Hindi maintindihan ni Andrea. Sa totoo lang, hindi ko rin maintindihan. Bakit sa sandaling iyon ay naalaala ko ang mukha ng Pilipinong lalaki na nakilala ko sa Istanbul? Isang taong hindi ko nga alam ang pangalan. Sa gabi, madalas akong nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin sa mga bituin. Nagtataka ako kung nasaan siya, at kung ano ang kanyang ginagawa. Sabi niya, sundalo siya. O kaya'y dating sundalo. Anong uri siya ng tao? Anong klaseng buhay ang meron siya? Ang nakaisipang iyon ay patuloy na gumugulo sa aking isipan. Patuloy ang pagdating ng mga bagong alok mula sa aking ahensya. Photoshoot sa Milan, Paris, New York runway walks, at commercials. Ngunit wala sa mga ito ang nakapagbatuwa sa akin. Ang buhay ko bilang modelo ay biglang nawalan ng saysay. Clara, hindi ka pwedeng maging malungkot ng ganito. Kalimutan mo na at ipapatuloy ang buhay mo, sabi ni nanay sa telepono. Ngunit hindi madaling kalimutan. Sa katunayan, habang lumilipas ang panahon, lalong lumakas ang aking pag-iisip sa Pilipinong lalaking iyon. Para akong isang hindi kumpletong puzzle, at tila kailangan ko siyang hanapin para muling makumpleto ang aking buhay. Isang araw, naglakas loob akong mag-post sa SNS. Naghahanap akong Pilipinong lalaki na nagligtas sa akin sa teroristang insidente malapit sa Taksim Square, Istanbul, Turkey noong Mayo 17, Launching nga sapsam, hindi ako nakapapasalamat ng maayos sa iyong tapang. Kung nakita mo ito o kung may nakakakilala sa kanya, mangyaring makipag-ugnayan po. Ngunit walang tugon. Lumipas ang ilang araw at ilang linggo, ngunit wala akong narinig na balita. Natural lang, dahil hindi niya rin alam ang pangalan ko, at ako rin ay hindi alam ang kanyang pangalan. Sinubukan kong bumalik sa normal na pamumuhay, ngunit may isang bagay na patuloy na pumipigil sa akin. Sa gitna ng magarbong mundo ng fashion, at sa gitna ng maraming tao, nakaramdam ako ng pag-iisa. Wala akong taong mapagkakatiwalaan ng aking tunay na sarili, ng aking puso. Kahit si Andrea ay hindi ako lubos na naunawaan. Noon, nagataon na nakakita ako ng isang artikulo. Mga dating sundalo ng Philippine Special Forces, nagsasagawa ng relief operations sa international disaster areas. Sa larawan sa artikulo, mayroong ilang nalalaking Asyano, tiningnan ko ito ng matagal, umaasa na baka nandun siya. Bagaman hindi ko makita ng malinaw ang mukha, pakiramdam ko ay nakahanap ako ng pahiwati. Dating Philippine Special Forces, relief worker. Maaari bang ito ang susi para mahanap siya? Matapos kong makita ang artikulong iyon, nagsimula akong masaliksik tungkol sa Pilipinas. Dati, ang alam ko lang ay tungkol sa K-pop o Korean dramas. Ngunit ngayon, nag-aral ako ng kasaysayan, kultura, at maging ang sistema ng militar ng Pilipinas. Nalaman ko rin kung anong uri ng organisasyon ang Special Forces ng Pilipinas at anong uri ng pagsasanay ang kanilang natatanggap. Clara, baliw ka na sa Pilipinas ngayon. Mula umaga hanggang gabi, nag-aral ka ng Tagalog, kumakain ng Pinoy food, at nanonood ng Pinoy movies, panunukso ni Andrea. Totoo iyon. Lubos akong nahumaling sa Pilipinas, ngunit hindi lang ito simpleng pagkahumaling sa kultura, ito ay paghahanda para mahanap ang lalaking iyon. Gaano ba kahalaga ang lalaking iyon? Isang taong nakataon mo lang nakilala, sabi ni Andrea. Umiling ako. Hindi aksidente, iniligtas niya ang buhay ko. Sa 7 segundong pagkakaiba, kung wala siya, baka wala na ako sa mundong ito. Hindi maindihan ni Andrea, ngunit ako ay kumbinsido. Ang pakikita na iyon ay hindi aksidente. Ito ay tadhana. Naghahanap ako ng NGO sa Pilipinas sa social media, mayroong samahan ng pagkakaisa, lingap ng kapwa, at mga kamay ng kapayapaan, at marami pang iba. Isa-isa akong nagpadala ng mensahe. Noong Mayo 17, 2023, mayroong teroristang insidente sa Istanbul, Turkey.
Isang Pilipinong lalaki ang nagligtas sa akin, sabi niya, dating special forces siya. Mayroon po ba kayong kasama na may kaugnayan sa inyong organisasyon? Karamihan ay walang tugon, at ang ilan ay nagsabi na hindi sila makakatulong dahil kulang ako sa impormasyon. Nakakadismaya, ngunit hindi ako sumuko. Patuloy akong nahanap. Isang araw, may dumating na nakakagulat na alok mula sa aking ahensya. Clara, may alok mula sa isang sikat na Filipino cosmetic brand para maging modelo ka. May 2 linggong shoot sa Maynila. Interesado ka ba? Biglang gumilis ang tibok NG puso ko. Pilipinas, ito ang lugar na gusto kong puntahan. Ito ba ay isang senyales ng tadhana? Oo, siyempre gagawin ko. Tila nagulat ang agent sa aking agarang sagot. Talaga? Masikip ang schedule. Ayos lang ba? Kailangan mong umalis sa susunod na linggo. Walang problema. Maghahanda ako. Nakahanda na ako sa isip ko. Nagsimula na akong mag-aral ng Tagalog at marami na akong nalaman tungkol sa kultura ng Pilipinas. Hindi lang ito simpleng trabaho. Ito ay isang pagkakataon para mahanap siya. Bago ang araw ng pag-alis, binisita ako ni Andrea. Talagang alis ka na. Dahil sa lalaking iyon, hindi lang iyon. Magandang pagkakataon din ito para sa aking career. Kalahati lang ang totoo sa sinabi ko. Siyempre, magandang pagkakataon ang makatrabaho ang isang sikat na brand sa Pilipinas. Ngunit ang tunay na dahilan ay gusto ko siyang mahanap. At kung mahanap mo siya, ano naman ang gagawin mo? Baka hindi ka na niya maalala, sabi ni Andrea. Nakisip ako saglit. Oh, baka hindi niya ako maalala. Siguro kasal na siya at may pamilya na. O baka hindi siya ang lalaking iniisip ko. Ngunit hindi iyon mahalaga. Ang hinahanap ko ay hindi romansa kundi katotohanan. Gusto ko lang siyang pasalamatan ng maayos at malaman kung anong uringang buhay ang meron ang taong nagligtas sa aking buhay. Pag-isipan ko na lang iyan pagdating ang panahon. Ngayon ang mahalaga ay mahanap siya. Nang gabing iyon, habang naiimpake ako, punong-punong ang kaba ang aking dibdib. Bukas, lilipat na ako patungong Pilipinas. Mahahanap ko kaya siya sa kakaibang bansang iyon? Hindi kaya masasayang ang lahat ng pagod ko. Nakahalo ang kaba at paasa, ngunit may kakaibang katiyakan sa aking puso. Ang paniniwala na tiyak na makikita kami muli. Habang nakatingin sa mga bituin sa labas ng bintana, naisip ko, bukas, mas malapit na ako sa kanya sa ilalim ng parehong langit. Ang kaisipang iyon lamang ay nakapapainit na sa aking puso. Sa eroplano, binuksan ko ang isang aklat ng Tagalog. Nagpractice ako ng mga basic greetings at simpleng pag-usap. Kumusta po kayo? Salamat po, ako po si Clara. Bagaman medyo awkward pa ang mga ekspresyon na ito, sinikap kong ma-practice ng husto. Gusto ko siyang batiin sa Tagalog kapag nakilala ko siya. Nang dumating ako sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, ang unang impresyon ko ay ang pagiging abala at masigla, lahat ay mayos at episyente. Napakabait ng mga Pilipinong staff na sumalubong sa akin. Nagulat sila nang malaman na ito ang una kong papunta sa Pilipinas. Wow, naaral ka ng Tagalog. Napakaganda ng iyong bikas. Sobrang papuri ang ibinigay nila sa aking hindi pa matatas na Tagalog. Nahihi akong ngumiti. Bagaman marami pa akong kailangang matutunan. Sulit ang aking pagsisikap. Habang papunta sa Maynila, namangha ako sa tanawin sa labas ng bintana. Ang nga modernong skyscraper, magagandang bundok, at mga tulay na tumatawid sa ilog, ibang-iba ang kapaligiran sa Praga. Ngunit sa kung saan, nakaramdam ako ng pagiging pamilya. Ang iyong tirahan ay nakabook sa Makati. Magsisimula ang shoot bukas, ipinaliwanag ng aking manager ang schedule. Tumango ako. Ngunit puno ngang ibang isipin ang aking ulo. Paano ko siya mahahanap? Napakalaking Maynila at napakakonting pahiwatik. Nang makarating sa hotel at may lapat ang gamit, binuksan ko ang aking laptop. Muli akong nahanap ngang NGO sa Pilipinas. Ngayon, dahil maaari na akong personal na bumisita, nakagawa ako na mas detayadong plano. Matapos ang 2 araw ng photoshoot, nagkaroon ako ng libreng oras. Noon sinabi ko ng tapat sa aking manager, sa totoo lang, may isa pa akong dahilan kung bakit ako pumunta sa Pilipinas. Ikinuwento ko ang nangyari sa Istanbul at tungkol sa Pilipinong lalaki. Ito ang unang pagkakataon na tapat kong binuksan ang aking puso sa isang tao. Wow, parang drama ang istorya mo. Tutulungan kita. May kilala akong may kaugnayan sa NGO. Sa tulong ng aking manager, nakabisita ako sa ilang NGO, ngunit wala ako siyang nakita.
Ilang tao ang nakakaalam tungkol sa mga dating special forces na nagtatrabaho sa NGO ngunit hindi sila makapabigay ng konkretong impormasyon. Kadalasan, marami silang deployment sa ibang bansa, kaya bihira silang manatili sa Pilipinas. Malaki ang posibilidad na nasa ibang bansa pa rin sila ngayon. Nakakadismaya ngunit hindi ako sumuko. Dahil nandito na ako sa Pilipinas, nakpasya akong matipon ng maraming impormasyon hanggat maari. Nangyari, nakakita akong isang poster. International NGO Expo, Setyembre 15, 2023 sa SMX Convention Center. Ngayon ay Setyembre 13. 2 araw na lang at gaganapin na ang event. Ito ay tiyak na isang senyales ng tadhana. Nakaroon akong paasa na baka nandun siya sa expo. Manager, may personal akong lakat sa makalawang araw. Ayos lang ba? Siyempre. Holiday na scheduled ang araw na iyon. Pupunta ka ba sa expo? Opo, baka doon ko siya makita. Humiti ang manager at sinabing, napakakata ng tadhana. Sana'y makita mo siya. Sa loob ng 2 araw, mas malalim kong naranasan ang kultura ng Pilipinas. Kumain ako ng Pinoy food, naglakad sa matradisyonal na palengke, at bumisita sa mga makasaysayang po. Lahat ay bago at kakaiba. Lalo na, naramdaman ko ang malasakit ng mga Pilipino. Naante ako sa kanilang kabaitan sa akin, na isang estranghera, at sa wakas, dumating ang araw ng expo. Malakas ang tibok ng puso ko. Makikita ko ba siya ngayon? Kung sakaling makita ko siya, ano ang sasabihin ko? Alalahanin niya kaya ako. Maraming tanong ang gumugulo sa aking isipan, ngunit isang bagay ang malinaw. Hindi lang ito simpleng biyahe. Ito ay isang mahalagang sandali sa aking buhay. Ang SMX Convention Center ay mas malaki kaysa sa aking inaakala. Maraming booth ang nakalinya at puno ng tao. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa seksyon ng NGO. Mabilis ang tibok ng puso ko. Samahan ng pakakaysa, lingap ng mundo, mga kamay ng kapayapaan. Isa-isa kong tiningnan ang mga booth ng iba't ibang organisasyon. Maingat kong pinansin ang bawat mukha, ngunit hindi siya nandun. Halos nalibot ko na ang lahat ng booth ng NGO ngunit hindi ko siya makita. Unti-unti nang nawawala ang aking pag-asa. May natitira pang isang booth ang tulay ng pag-asa. Nang lumapit ako doon, huminto ako. Sa loob ng booth may isang lalaki na napapaliwanag sa mabisita. Pamilyar ang kanyang likod, lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Dahan-dahan siyang lumingon, at nakita ko ang kanyang mukha. Siya nga, ang lalaking nagdiktas sa akin sa Istanbul. Ang kanyang mamata ay matindi pa rin, at ang kanyang mukha ay eksaktong katulad ng sa aking alaala. Hindi ako makakilos. Para akong nanigas. Hindi niya ako nakita. Patuloy siyang nakikipag-usap sa ibang nga bisita. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang lumapit sa kanya. Kumusta po? Nangingini ang aking boses. Lumingon siya at tiningnan ako ngunit walang bakas ng pakilala sa kanyang mamata. Hindi niya ako naalala. Kumusta po? Interesado po ba kayo sa aming organisasyon? Ang kanyang boses. Oh, ito nga ang boses na iyon. Ang boses na sumigaw ng dito, dali, habang hawa ang aking kamay sa Istanbul. Opo, hindi, sa totoo lang, ikaw ang hinahanap ko. Nagtataka siyang tumingin sa akin. Ako po, bakit? Noong Mayo 17, 2023, nagkaroon ng teroristang insidente sa Istanbul, Turkey. Ikaw po ang nakligtas sa akin. Lumaki ang kanyang nga mata. Naisip siya saglit, at bigla siyang nagulat. Teka, ikaw ba yung dayuhang modelo nun? Opo, ako po si Clara. Hindi niya maitago ang kanyang pagkagulat. Naku, napakagaling, nakakagulat na nakita tayo muli dito. Ako po si Miguel Reyes. Sa wakas, nalaman ko ang kanyang pangalan. Miguel Reyes. Paulit-ulit kong binikas ang pangalan niya sa aking isip. Maraming salamat po Miguel. Dahil sa iyo nabuhay ako. Hindi ako nakapapasalamat ng maayos at nawala na lang. Hindi po. Ginawa ko lang ang nararapat. Ngunit nakakagulat talaga. Paano mo ako nahanap? Ikinuvento ko ang lahat, ang pag-isa pagkatapos ng terorismo, ang aking pagsisikap na mahanap siya, ang aking hindi sinasadyang pagpunta sa Pilipinas, at ang proseso ng pagkakilala sa expo na ito. Tahimik na nakinig si Miguel. Talagang tadhana, sabi niya. Nakatinginan kami at ngumiti. Sa sandaling iyon, alam ko na, hindi ito aksidente, kundi tadhana. Kung may oras ka po, gusto ko sanang magkape, gusto ko pang makipag-usap. Naglakas loob akong mag-alok. Nag-atubili saglit si Miguel, pagkatapos ay tumango. Sige, matatapos ang trabaho ko sa booth ng alas 6. Ayos lang ba? Opo, siyempre. Nagtakda kami ng oras ng pagkikita.
Sobrang excited ako kaya hindi ko na nakita ng maayos ang ibang nga booth. Sa wakas, nahanap ko siya. Ang kanyang pangalan ay Miguel Reyes. Hindi na siya ang Pilipinong lalaki kundi isang tunay na tao na may pangalang Miguel Reyes. Alas 6, nakita kami sa isang tahimik na coffee shop malapit sa expo. Habang nausap, lalong humanga ako kay Miguel. Siya ay eksaktong katulad ng inilarawan ko sa aking isip, mapakumbaba, matatag, at totoo. Habang nag-usap kami sa coffee shop, mas marami akong nalaman tungkol kay Miguel. Siya ay 33 taong gulang at naglingkod sa Philippine Special Forces sa loob ng 7 taon. 3 taon na ang nakakaraan pagkatapos ng kanyang serbisyo, nagsimula siyang matrabaho sa isang international NGO. Pangunahin akong nagsasagawang relief operations sa mga mapanganib na lugar. Mga lugar na may digmaan o kalamidad, malaking tulong ang nga natutunan ko sa militar. Ang kwento ni Miguel ay mapapakumbaba ngunit naiwan ng malalim na impresyon. Hindi niya ipinamalaki ang kanyang ginagawa, ngunit ang katotohanan ay nakikita sa kanyang mata. So, ano po ang ginagawa ninyo sa Istanbul? Tanong ko. Nag-isip si Miguel saglit at sinabing, sa totoo lang, nagbabakasyon ako noon. Katatapos ko lang ng 3 buwan na activity sa isang refugee camp sa Syria at nagpapahinga ako sandali. Ang Istanbul ay isang stopover bago ako pumunta sa susunod kong komisyon. Kaya pala kahit nagbabakasyon tumakbo ka para iligtas ang iba, ngumiti si Miguel nang nahihiya. Ito ay isang likas na reaksyon. Dahil matagal akong nasa milita, naging sensitibo ako sa patukoy ng mamapanganib na sitwasyon. Noong araw na iyon, may naramdaman akong kakaiba at tinitignan ko ang paligid. Tapos nakita ko kayo klaro na nagsushoot at alam kong maluba ang sitwasyon. Maraming salamat po. Kung hindi ka nandun, wala ako sa lugar na ito ngayon. Umiling si Miguel. Huwag kang magsalita ang ganyan. Sinuman ang nasa sitwasyong iyon ay gagawa ang parehong bagay. Ngunit sa palagay ko ay hindi iyon totoo. Walang sinuman ang basta mapapahamak para sa iba, lalo na para sa isang estranghero. Mabilis na lumipas ang oras habang nausap kami. Tinanong ko si Miguel kung saan siya nakatira. Nakikiboarding house lang ako sa labas ng Maynila. Walang espesyal. Ano po ang boarding house? Isang gusali na may maraming maliliit na kwarto. Kadalasan, doon nakatira ang mga estudyante o nagtatrabaho na may mababang budget. Nagulat ako. Hindi ko maintindihan kung bakit nakatira sa ganoong maliit na kwarto ang isang taong gumagawa ng napakagandang bagay tulad ni Miguel. Bakit po kayo nakatira doon? Hindi ba kayo pwedeng tumira sa mas magandang lugar? Ngumiti si Miguel. Hindi ko kailangan gumastos ng malaki. Karamihan sa aking kinikita ay para sa aking pamilya at sa mga nangangailangan. Sapat na sa akin ang isang lugar na mapapahingahan. Naramdaman ko ang init sa aking puso sa kanyang sinabi. Iba si Miguel sa mataong nakilala ko, hindi niya binibigyan nega halaga ang panlabas na anyo o material na bagay. Siya ay isang tao nakakaintindi sa tunay na halaga. Kumusta po ang pamilya ninyo? Nasa probinsya ang aking magulang, at may isa akong kapatid na lalaki. Sumakit ang aking puso sa salitang may isa akong kapatid na lalaki. May nangyari po ba? Sumingaw ang lungkot sa mata ni Miguel saglit. Ang kapatid ko ay namatay 5 taon na ang nakakaraan habang nakadeploy sa ibang bansa dahil sa terorismo. Mula nun, mas naramdaman ko ang panganib ng terorismo at digmaan. At pagkatapos ng aking serbisyo sa militar, napasya akong ilaan ang aking buhay sa pagliligtas ng iba. Lubos akong naanti sa kwento ni Miguel. Lubos akong humanga sa kanyang kakayahang gawing puwersa ang kanyang personal na sugat para tumulong sa iba. Habang nag-usap kami, nakita ko ang tunay na Pilipino, na iba sa magarbong imahe ng Pilipinas na kilala sa buong mundo. Ang responsibilidad, dedikasyon, at pagpapakumbaba, ang halagang ito ay nakaukit sa bawat salita at kilos ni Miguel. Gaano po kayo katagal mananatili sa Pilipinas, Clara? Tanong ni Miguel. Orihinal na 2 linggo, ngunit baka may extend ako ng kaunti, tapat kong sinabi. Ngayon na nakilala ko na si Miguel, wala na akong dahilan para madaling bumalik. Tila gumaan ng kaunti ang kanyang mata. Ganon ba? Kung may oras ka sa susunod na weekend, gusto mo bang ipasyal kita sa Maynila? Dadalhin kita sa mga lugar na hindi alam ng mga turista. Bumilis ang tibok ng puso ko, parang isang data-invitasyon. Opo, gusto ko po talaga. Abangan ko po iyan. Nagwakas ang aming unang pakikita. Nang mapaalam kami, napalitan kami ng contact numbers. Sa daan pabalik sa hotel, puno ako ng kaligayahan. Sa wakas, nahanap ko siya, at mas kahanga-hanga siya kaysa sa aking inaakala.
Matapos ang unang pakikita namin ni Miguel, madalas kaming nakpapalitan ang mensahe. Palagi siyang abala, ngunit matapat siyang sumasagot sa aking mensahe. Inayos ko ang lahat ng aking schedule, naghihintay sa aming appointment sa weekend, ngunit may tumawag. Mula sa aking ahensya sa Czech Republic, Clara, may malaking oportunidad, may available na slot para sa Paris Fashion Week. Kailangan mong pumunta kagad sa Paris sa susunod na linggo. Biglang bumigat ang aking puso. Ito ay isang napakahalagang pagkakataon, ngunit gusto kong tuparin ang aking pangako kay Miguel. Pag-isipan ko, sasagutin ko kayo bukas. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Paano kung kontakin ko si Miguel ngayon? Ngunit hindi kami sapat na malapit para pag-usapan ng ganitong personal na problema. Nasa yugito pa kami nagapagilala sa isa't isa. Kinabukasan, may mensahe akong natanggap mula kay Miguel. Clara, naplano na ba tayo para sa weekend? Gusto kong ipakita sa iyo ang Rizal Park Intramuros at ang paborito kong maliit na kainan sa Quiapo. Sana'y masisiyahan ka. Ang kanyang mensahe ay puno ang paasa. Na-type ako ang sagot ng may mabigat na puso. Miguel, paumanhin. Kailangan kong pumunta kaagad sa Paris. May dumating na imbitasyon para sa Fashion Week. Gusto ko sanang pumunta. Ngunit, medyo matagal bago siya nag-reply. Ah, ganun ba? Ayos lang Clara. Mas mahalaga ang trabaho mo. Makita na lang tayo sa susunod na pagkakataon. Mag-enjoy ka sa Paris. Ramdam ko ang kanyang pagkadismaya kahit sa text. Mabigat din ang aking puso, ngunit wala akong magawa para sa aking career. Bago ang araw ng pag-alis ko patungong Paris, gumawa ako ng isang impulsibong desisyon. Pinuntahan ko ang opisina ng NGO kung saan nagtatrabaho si Miguel. Gusto kong magpaalam ng personal. Mas maliit at mas simple ang opisina kaysa sa aking inaakala. Nang buksan ko ang pinto, nakita ko si Miguel na nakaupo sa harap ng computer. Nagulat siya nang makita ako. Clara, paano ka napunta dito? Gusto ko lang magpaalam ng personal. Alis na ako bukas papuntang Paris. Tumayo si Miguel at ngumiti. Ngunit iba ang ngiting iyon sa karaniwan. May distansya. Ah, salamat sa pagbisita. Sana'y maganda ang iyong biyahe. Napaka-formal ng kanyang pagbati. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Namayani ang awkward na katahimikan sa pagitan namin. Oh, may nasabi ba akong mali? Mukhang malungkot ka? Maingat kong tanong. Umiling si Miguel. Hindi. Marami lang akong trabaho. Ngunit sa kanyang mata, may nakita akong ibang emosyon. Pagkadismaya o pagtatampo, hindi ko alam ng eksakto, ngunit naramdaman kong may mali. Sabihin mo sa akin ng totoo. Nagtatampo ka ba dahil kinansela ko ang ating lakad? Nakatubili si Miguel saglit bago sumagot. Hindi sa nagtatampo. Ngunit pakiramdam ko ay mula tayo sa makaibang mundo. Ikaw ay mula sa magarbong mundong fashion, at ako ay isang ordinaryong tao na nagtatrabaho sa maliit na opisina na ito. Sumakit ang aking puso sa kanyang sinabi. Akala ni Miguel ay makaiba kami ng mundo. Hindi ko po ganon iniisip. Ako at si Miguel, bago ko pamatapos ang aking sasabihin, tumunog ang telepono ni Miguel. Sinagot niya ang tawag at madaling tumayo. Pasensya na Clara, may biglaang nangyari. Kailangan ko nang umalis. Mamadali niyang kinuha ang kanyang jacket. Pero, kung makakaroon tayo ng pagkakataon na mag-usap ulit, ipagpapatuloy natin ito. Ingat, Clara. Sinabi iyon ni Miguel at madaling lumabas ng opisina. Naiwan akong mag-isa sa lugar na iyon. Komplikado ang aking isip. Bakit nangyari ito? Talaga bang inisip ni Miguel na makaiba kami ng mundo? Nang gabing iyon, sa aking hotel room, kailangan kong magdesisyon. Pupunta ba ako sa Paris o mananatili pa sa Maynila? Naalangan ako sa pagitan ng aking career at ng aking puso, ngunit kung alis ako ng ganito, hindi malulutas ang aming pagitan ni Miguel. Sa huli, naglakaslok akong tawagan ang aking ahensya. Paumanhin, ngunit hindi ko po yata kayang sumama sa Paris Fashion Week na ito, hindi makapaniwala ang agent. Clara, mag-isip ka, ito ay isang napakalaking oportunidad para sa iyong career. Anong dahilan? Naatubili ako saglit, ngunit tapat kong sinabi, may nakilala akong tao, may madamdamin akong kailangan ayusin, narinig ko ang malalim na buntong hininga sa kabilang linya. Sige. Ngunit ito ay isang malaking desisyon, sana'y hindi ka magsisi. Ibinaba ko ang telepono at napadala ng mensahe kay Miguel. Miguel, hindi na po ako pupunta sa Paris. Kung may oras ka po bukas, gusto ko sanang makipausap. Ngunit walang reply.
Naghintay ako buong gabi, ngunit walang mensahe mula kay Miguel. Galit ba siya? O baka hindi niya nakita ang mensahe ko? Naalala ako buong gabi. Kinabukasan, wala pa ring reply mula kay Miguel. Muli akong nagpadala ng mensahe. Miguel, ayos ka lang po ba? Nag-aalala ako dahil walang reply. Makikita po ba tayo ngayon? Ngunit wala pa ring reply. Sa pag-alala, nagpasya akong personal na pumunta sa opisina NGO. Dun ko kasi nakilala si Miguel kahapon. Nang makarating ako sa opisina, isang babae ang sumalubong sa akin. Kumusta po? Paano po ako makakulong? Hinahanap ko po si Miguel Reyes. Nag-isip saglit ang babae bago sumagot. Si Miguel, umalis siya kagabi para sa isang emergency relief operation. Nagkaroon ng malakas na lindol sa border region ng Turkey at Syria. Nagulat ako. Umalis si Miguel. At walang abiso. Kailan po siya babalik? Karaniwan, umaabot ng ilang linggo hanggang ilang buwan ang ganitong misyon. Ang eksaktong schedule ay nakasalalay sa sitwasyon sa lugar. Hindi ako nakapagsalita. Bakit umalis si Miguel nang walang sinasabi? Nahanda ba siya para umalis kaagad pagkatapos ng awkward na paghihiwalay namin kahapon? Maari po bang pakipadala ang mensahe ko kay Miguel? Pasensya na po, ngunit hindi po maayos ang komunikasyon sa lugar na iyon ngayon. Maraming infrastruktura ang nasira dahil sa lindol. Kung iwanan ninyo ang inyong mensahe, ipapadala namin ito sa kanya kapag nakaroon kami ng connection. Isinulat ko sa papel ang aking contact number at isang maikling mensahe. Miguel, hindi na po ako pumunta sa Paris. Naghihintay po ako sa iyo, sana'y makabalik ka ng ligtas, Clara. Nang isulat ko ang sulat, bigla akong napaya. Bakit ko ba hinahanap ang estrangherong ito? Bakit masakit ang aking puso? Noon, napatanto ko na, nahulo na ang loob ko kay Miguel, nagsisimula na akong umibay. Nang matatapos na ang 3 buwan na kontrata ko, gumawa ako ng isang mahalagang desisyon, matatagal pa ako sa Maynila. Nakipag-ugnayan ako sa aking ahensya at binagwang aking kontrata para magtrabaho ako na nakabase sa Pilipinas. Ngayon, ang Maynila na ang aking bagong tahanan. Umupa ako ng liit na apartment at sinimulan kong makibagay sa buhay Pilipino. Bawat umaga ay nagsisimula ako sa jogging sa malapit na parke, at unti-unti akong nakikipagkaibigan sa aking mga kapitbahay. Siyempre, may hadlang sa wika, ngunit sinikap kong pagbutihin ang aking Tagalog. Samantala, nagsimula akong magboluntaryo sa NGO ni Miguel. Pangunahin akong tumulong sa pagsasalin at paggawa ng promotional materials. Malugot akong tinanggap ng kanyang makasamahan, ngunit minsan, tinitignan nila ako ng may pagtataka. Clara, bakit ka ganun ka-dedicated sa aming organisasyon? Dahil ba kay Miguel? Tanong ng isang babaeng empleyado, at namula ang aking mukha, tila alam ng lahat. Opo, sa totoo lang. Ngunit ngayon, interesado na rin ako sa mga gawain ng organisasyon. Sa tingin ko, napakahalaga ang pagtulong sa mga nangangailangan. Habang nagbubuluntaryo, mas naintindihan ko ang mundo ni Miguel. Nalaman ko kung bakit niya pinili ang ganitong trabaho at kung bakit niya hinahanap ang makabuluhang bagay kaysa sa material na bagay. Lumipas ang 6 na buwan, ngunit hindi pa rin bumabalik si Miguel. Minsan ay may balita akong natatanggap tungkol sa kanya, ngunit patuloy daw siyang nagtatrabaho sa field, dati sa Turkey pagkatapos ay lumipat sa border region ng Syria. Sa balita na nasa mapanganib na lugar siya, bawat gabi ay ipinadarasal ko ang kanyang kaligtasan. Habang nasasanay ako sa buhay Pilipino, may dumating ding mabagong hamon. Gusto akong interview ng isang fashion magazine na may tamang check model. Bakit pinili ang Maynila? Sa interview, tapat kong ikinuwento ang aking istorya. Ang teroristang insidente ang pakikita namin ni Miguel at ang aking paghihintay sa kanya hanggang ngayon. Tila nakakuha ng atensyon ng publiko sa Pilipinas ang istorya na iyon. Biglang dumami ang nga taong nakakakilala sa akin, at mabilis na dumami ang aking followers sa SNS. Ngunit hindi lahat ng reaksyon ay positibo, may ilang nadududa. Bakit Pilipino pa? Pumunta ba siya sa Pilipinas dahil sa isura? Alis din naman siya kaagad. Bawat pagkakita ko sa mga komento na ito ay sumasakit ang aking puso, ngunit hindi ako sumuko, matatak ang aking puso. Isang araw may tawa akong natanggap mula sa mga magulang ni Miguel. Tila ikinuwento ng kanyang kasamahan ang tungkol sa akin. Gusto raw akong makilala ng nanay ni Miguel. Oh, ikaw pala ang dahilan kung bakit matagal ka nang nanatili dito sa Pilipinas dahil sa aming anak. Pasensya na at salamat. Sa isang maliit na probinsya sa Pilipinas, nakilala ko ang nanay ni Miguel na simple at mabait.
Sa simula, awkward, and ngunit unti-unti kaming naging comfortable habang nagkakape. Ang anak ko ay laging iniisip ang ibabago ang sarili. Iniwan niya ang sarili niyang kapakanan. Bata pa lang siya ganon na, mas lalo na nung namatay ang kanyang kapatid. Sa sinabi ng nanay, mas naintindihan ko ng malalim si Miguel. Pakiramdam ko nalaman ko kung saan nanggagaling ang kanyang dedikadong pagkatao. Ngunit nagulat ako sa susunod na sinabi ng nanay. Pero sa totoo lang, hindi pa ako nag-isip na makakaroon kami ng dayuhang manugang. Kaming mga taga-probinsya ay hindi pa sanay sa ganun, hindi ako nakapagsalita, nagula ako sa salitang manugang, at kasabay nito, sumakit ang aking puso sa pagtanggi, ngunit naintindihan ko. Hindi madali ang tanggapin ang isang tao mula sa ibang kultura at background, hindi ko pa nga po alam ang damdamin ni Miguel, hindi pa nga po kami nakapausap ng maayos, tahimik na tumango ang nanay, ngunit sa pagkakita ko na nanatili ka sa Pilipinas at naghihintay para sa aming anak, alam ko na ang iyong puso. Mula ng araw na iyon, madalas kong binibisita ang mga magulang ni Miguel. Naaral ako ng Pinoy cuisine at tumulong din ako sa mga gawain sa bukid. Sa simula, awkward, ngunit unti-unti kaming naging malapit na parang pamilya. Lumipas ang 1 taon sa Pilipinas. Kaya ko na ngayong makipag-usap ng basic sa Tagalog at mas nakibagay na ako sa kultura ng Pilipinas. Ngunit hindi pa rin bumabalik si Miguel. Minsan, nagdududa ako kung babalik pa ba siya, ngunit hindi ako sumuko. Habang naghihintay sa kanya, lalo akong nagiging matatag. Tag-init ng 2024, halos 1.5 taon na ako sa Pilipinas. Naghahanda ang NGO para sa isang malaking event, isang kampanya para ipabatid ang kahalagahan ng international relief work. Naging ambasador ako sa event. Sa araw ng event, bumubuhos ang malakas na ulan sa Maynila. Bumuhos ang ulan na tila baba sa ang langit, ngunit puno ngang tao ang event hall. Umakyat ako sa entablado at nasimula ngang aking talumpati. Kumusta po? Ako po si Clara, isang modelo mula sa Czech Republic, isang karangalan po na makapagbigay ng talumpati tungkol sa kahalagahan ng international relief work dito po sa araw na ito. Nakakakaba pa rin ang pagsasalita sa Tagalog, ngunit dahil sa aking masugid na paghahanda, mayos itong nakpatuloy. Ang dahilan kung bakit ako napunta sa Pilipinas ay dahil sa nangyari sa Istanbul, Turkey noong 2023. Noong araw na iyon, sa lugar ng terorismo, isang Pilipinong lalaki ang nagligtas sa aking buhay. Huminga ako saglit at nagpatuloy. Ang lalaking iyon ay inuna ang isang estranghera, ako, bago ang kanyang sariling kaligtasan. Ang kanyang tapang at diwangang sakripisyo ay nagpabago sa aking buhay. Napunta ako sa Pilipinas para hanapin siya, at habang naghihintay sa kanya, sinimulan ko ang isang bagong buhay dito. Tahimik na nakikini ang nga tagapakinig sa aking istorya, mayroon ding manakpupunas ng luha. Ngunit patuloy pa rin siyang tumutulong sa iba sa mapanganib na lugar. Habang naghihintay ako sa kanyang balita, mas naintindihan ko ang halaga ng kanyang ginagawa. Kung lahat tayo ay magbibigay ng kaunting tulong, magiging mas mabuti ang mundo. Nang matapos ang aking talumpati, narinig ko ang palakpakan. Napasalamat ako at akmang bababa na sa entablado. Noon, bumukas ang pintuan sa likod ng event hall at may pumasok na isang lalaki, basang-basa siya ng ulan. Sa simula, hindi ko siya nakilala, ngunit nang itinaas niya ang kanyang ulo, pakiramdam ko ay huminto ang aking hininga, si Miguel Reyes. Dahan-dahan siyang naglakad pasulong, lahat ng tao ay nakatingin sa kanya at nagsimulang bumulong. Tila nakilala na nila kung sino siya. Clara, tawag niya sa aking pangalan. Ang boses niya ay pareho pa rin, ngunit tila pagod siya. Ang kanyang mukha ay sunok at mas payat. Miguel. Lumapit ako sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ngunit tumulo ang aking luha. Ito ay isang sandali na pinahintay-hintay ko ng 1.5 taon. Nalati ako ng husto, sabi niya nang nakangiti. Umiling ako. Hindi. Ang sandali na ito ang mahalaga. Nakatinginan kami ng matagal, tahimik. Napakaraming gusto naming pag-usapan, ngunit hindi ko alam kung saan magsisimula. Clara, paumanhin talaga dahil wala akong balita. Sa simula, nawalan niyang komunikasyon sa border region ng Syria at Kalaunan, na ospital ako dahil sa pinsala. Nagulat ako sa sinabi ni Miguel, pinsala, ayos ka lang ba? Ayos na ako ngayon. Nasugatan ako sa earthquake relief operation, at medyo maluba iyon. Kinailangan ng ilang oras para makarecover. Sumakit ang aking puso sa kanyang sinabi. Sabi ni Miguel dumating sa kanya ang aking sulat, yung maikling sulat na sinulat ko sa Tagalog. Sabi niya, malaking lakas daw iyon sa kanya.
Clara, hindi ko talaga inakala na nandito ka pa rin sa Pilipinas. Hindi ko inakala na naghihintay ka sa akin dito. Opo, naghintay ako. Patuloy akong ginagintay. Gusto ko po kayong di makita ulit si Miguel. Namo ang luha sa mga mata ni Miguel? Bakit mo ginawa iyon? Ang iyong karera, ang iyong buhay? Naglakaslop akong sabihin, dahil po, minamahal ko po kayo Miguel. Nang marinig iyon, napatigil si Miguel saglit. Tumahimik ang paligid, at lahat ng tao ay nakatingin sa amin. Ngunit sa sandaling iyon, si Miguel lang ang nakikita ko. Dahan-dahan, lumapit siya ng isang hakbang, at tahimik na sinabi, wala akong araw na hindi ka naisip Clara. Minamahal din kita. Kasabay ng salitang iyon, inilabas ni Miguel mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na kahon. Nang buksan ang kahon, mayroong isang maliit na singsing. Isang simple ngunit magandang singsing, hindi masyadong magarbong. Clara, pakakasalan mo ba ako? Bagaman kulang ako at delikado ang aking trabaho, palagi kitang mamahalin at poprotektahan. Lahat ng tao sa Even Hall ay huminga ng malalim. Umiyak ako at tumango. Opo, Miguel. Gusto ko po kayong makasama. Ano man ang hirap, kung magkasama tayo, malalampasan natin ito. Ganun kami nag-engage, sa gitna ng pagpapalang ng lahat. Sa isang maulang araw, pagkatapos ng 1.5 taon ng paghihintay, sa wakas ay magkasama na kami. Matapos ang aming engagement, sinimulan namin ang paghahanda para sa kasal, ngunit hindi ito madaling proseso. Ang mamagulang ni Miguel, lalo na ang kanyang nanay, ay labis na nag-alala sa simula. Dayuhang manugang, mahirap makipausap at magkaiba ang kultura. Ayos lang ba? Naintindihan ko ang paalala ng nay. Marami rin akong paalala. Ngunit sinikap kong paabutihin ang aking sarili para hikayatin ang magulang ni Miguel. Bawat weekend, bumibisita ako sa probinsya at natuto akong magluto ng maputahe ng nanay. Nag-aral ako kung paano gumawa ng adobo, sinigang, at pancit. Sa simula, clumsy ako, ngunit unti-unti akong gumaling. Nakita rin ng nanay ang aking pagsisikap at unti-unti siyang nagbukas ng kanyang puso. Ang manugang ko ay napakasipa. Mas magaling pa yata siyang magluto ng Pinoy food kaysa kay Miguel. Sobrang saya ko tuwing tinatawag niya akong manugang ko. Dahan-dahan, pakiramdam ko ay tinatanggap ako bilang miyembro ng pamilya. Ang isa pang hamon ay ang aking pamilya. Nagulat ang aking nga magulang at kapatid na babae sa Czech Republic sa balita na magpapakasal ako sa Pilipinas. Lalo na ang aking tatay na labis na nag-alala. Clara, gaano mo kakilala ang lalaking iyan? Hindi ba masyadong mabilis ang desisyon mo? Ipinakilala ko si Miguel sa aking pamilya sa pamamagitan ng video call. May hadlang sa wika, ngunit ang sinseridad ni Miguel ay tila nakapapaantik sa puso ng aking pamilya. Habang papalapit ang petsa ng kasal, marami kaming napausapan kung paano namin rerespetuhin ang aming cultural differences. Paano papapantayin ang tradisyonal na kasalang Pilipino at ang Western wedding? Anong pagkain ang ihahanda? Anong damit ang isusuot? Clara, sa kasal natin, kailangan ding respetuhin ang kultura mo. Ayaw kong puro Pilipino lang. Naante ako sa pagiging maalalahanin ni Miguel. Nagpasya kaming makaroon ng isang simpleng tradisyonal na seremonya na nakasuot ng tradisyonal na barong Tagalog at Filipiniana, at isang Western wedding sa simbahan. Taglagas ng 2024, dumating ang araw ng aming kasal. Sa umaga, nagsagawa kami ng tradisyonal na seremonya na nakasuot ng barong Tagalog at Filipiniana. Sa hapon, nagpalit kami ng wedding gown at tuxedo para sa Western ceremony sa simbahan. Ang pinaka-nakakaanti na sandali ay nang lumapit ang nanay ni Miguel sa akin at hinawakan ang aking kamay. Sa simula, labis akong naalala, ngunit ngayon, sa tingin ko, napakaswerte ng anak ko na nakilala ka. Tinuturing na kitang sarili kong anak. Hindi ko napigilan ang aking luha sa kanyang sinabi. Pagkatapos ang kasal, kumuha kami ang maliit na bahay sa labas ng Maynila. Patuloy pa rin si Miguel sa kanyang NGO activities, ngunit binawasan niya ang kanyang pagpunta sa mga mapanganib na lugar. Ako naman ay nagtatrabaho bilang modelo sa Pilipinas, at kasabay nito, nagsimula akong magboluntaryo sa isang organisasyon na sumusuporta sa mga multicultural families. Ang buhay mag-asawa ay puno nga hamon, ngunit sinosolusyonan namin ang mga problema sa pamamagitan ng paggalang sa isa't isa. Minsan, mayroon kaming hindi pagkakaunawaan dahil sa cultural differences. Ngunit nilulutas namin ito sa pamamagitan ng pag-usap. At noong taglamig ng 2024, dumating ang pinakamalaking kaligayahan sa amin. Buntis ako. Umiyak si Miguel sa tuwa,
At labis din ang tuwo ng magulang ng makabilang pani sa balita ng kanilang unang apo. Ang anak natin ay matututo ang dalawang kultura. Gusto namin siyang turuan ng Tagalog at Czech at palakihin siya bilang isang bata na iginagalang ang tradisyon at halaga ng parehong bansa. Iyan ang ipinangako namin ni Miguel. Gagawin namin ang aming makakaya upang ang aming anak ay lumaki ng may pagmamalaki bilang isang bata mula sa isang multicultural family. Sa panahon ng aking pagbubuntis, sinunod ko ang tradisyonal na kaugalian sa Pilipinas para sa pagbubuntis. Naingat ako sa aking kinakain, nakinig sa magandang musika para sa pagbubuntis, at maingat na kumain ng masustansyang pagkain. Kasabay nito, sinunod ko rin ang tradisyon ng Czech. Sinubukan kong tanggapin ang lahat ng magagandang aspeto ng parehong kultura. Sa unang bahagi ng tainit ng 2025, ipinanganak ang aming anak na babae. Isang malusog at magandang sanggol. Binigyan namin siya ng pangalang Pilipino at pangalang Czech. Ang Pilipino niyang pangalan ay Liwewe at ang Czech niyang pangalan ay Sofia. Nang ipanganak si Liwewe, dumating ang nanay ni Miguel sa ospital, niyakap ang sanggol at umiyak. Napakaganda ng aming Liwewe. Ngayon, buo na talaga ang aming pamilya. Sa kanyang sinabi, napaya din ako. Pakiramdam ko, ang lahat ng hirap, paghihintay, at hamon na naranasan ko sa Pilipinas ay para sa sandaling ito. 3 buwan na ang nakakaraan ng ipanganak si Liwewe. Ngayon, sa unang pagkakataon, magbibigay ako ng lecture sa isang multicultural family support center. Ang tema ay pagbuo ng pamilya na may pagmamahalan sa pagitan ng magkaibang kultura. Nagtipon sa lecture hall ang matao mula sa iba't ibang nasyonalidad, mga dayuhang asawa na ikinasal sa mga Pilipino, mga anak ng multicultural families at mga ordinaryong mamamayan na interesado sa isyong ito. Kumusta po? Ako po si Clara mula sa Czech Republic. Ako po ay isang bagong ina na may 3 buwang gulang na anak na babae, si Liwewe, at ikinasal sa isang Pilipinong asawa, si Miguel Reyes. Habang nasisimula ang lecture, binalikan ko ang aking 2 taon na paglalakbay. Ang 7 segundong pagkikita sa Istanbul, ang paghihintay sa Pilipinas, ang muling pagkikita namin ni Miguel, at ang aming masayang pamilya ngayon. Marami ang nagtatanong sa akin bakit ka nagpakasal sa isang Pilipino. Sa totoo lang, hindi ko pinili si Miguel dahil Pilipino siya, kundi pinili ko si Miguel dahil sa siya. Ngunit sa piling niya, natuklasan ko ang kagandahan ng kultura ng Pilipinas. Ikinuwento ko ang mga halaga ng kulturang Pilipino na naranasan ko, ang dedikasyon sa pamilya, ang paggalang sa matatanda, ang kultura ng malasakit at ang kasipagan at pagtitiyaga. Siyempre, marami ring hamon, ang hadlang sa wika, ang cultural differences, ang pag-adjust sa pagkain, ang relasyon sa biyenan. Minsan, talagang mahirap, ngunit ang napatanto ko ay, ang sinseridad ay lumalampas sa hadlang ng wika. Nakita ko ang mga tagapakinig na tumatango, tila marami ang nakaranas ng parehong karanasan sa akin. Ngayon, base sa aking karanasan, gusto kong tulungan ang ibang multicultural families. Gusto kong maging isang tao na napapakilala sa Pilipinas sa kanila. Sana'y mabawasan ko kahit paano ang takot at pag-iisa na nararamdaman nila sa kakaibang lupain. Matapos ang lecture, marami ang lumapit sa akin at nakipag-usap. Isang babae mula sa Thailand, isang babae mula sa Vietnam, isang babae mula sa Pilipinas. Lahat sila ay ikinasal sa mga Pilipinong asawa at nakakaranas ng parehong hirap. Clara, nakapagbigay ka ng lakas sa akin. Hindi rin ako susuko, sabi na isang babae, at nantikang aking puso. Sobrang saya ko na ang aking istorya ay nakapagbigay nga maliit na paasa sa iba. Pagkatapos ng lecture, naghihintay si Miguel sa akin na karga si Liwewe. Sa pagkakita ko sa kanyang ngiti, tila nawala ang lahat ng pagod. Ang galing mo, Clara. Marami ang naantik sa iyong istorya. Sa paghihikayat ni Miguel, masaya akong ngumiti. Sa daan pauwi, ibinahagi ni Miguel ang isang nakakagulat na balita. Clara, sa totoo lang, may magandang balita ako. Napasya ako matatangang isang bagong NGO. Ang panggalan nito ay Tulay ng Pag-asa, isang organisasyon na pinagsasama ang International Relief at Multicultural Family Support. Nagulat ako at tumingin kay Miguel. Talaga? Kailan mo pa inihahanda iyan? Ilang buwan na. Ngayon ang espesyal na araw para sabihin sa iyo, at sana'y makasama ka. Malaking tulong ang iyong karanasan at kakayahan. Sa alok ni Miguel, napaya ako sa tuwa, ito ang pangarap ko. Gusto kong gamitin ang aking impluensya bilang modelo para sa mga layuning panlipunan. Siyempre, masaya akong makakasama. Nang gabing iyon, pagkatapos naming patulugin si Liwewe,
Umupo kami sa sala at pinag-usapan ang aming plano sa hinaharap. Patuloy si Miguel sa International Relief Work sa pamamagitan NGO at ako naman ay manggagaziwa sa support at awareness campaign para sa multicultural families. Clara, ang gipagikita ko sa iyo ay isang gimala. Kung hindi tayo nakataon na nagita sa Istanbul noon, ngumiti ako sa sinabi ni Miguel. Hindi aksidente, kundi tahana. Naniniwala ako doon. Kinabukasan, sinimulan namin ang aming unang proyekto. Isang serye ng video content na tinawag na Multicultural Stories. Isang proyekto na naglalaman ng mga kwento ng iba't ibang nasyonalidad na nag-adjust sa Pilipinas at nagpapakilala sa kanilang kultura sa mga Pilipino. Ang unang shoot ay nagsimula sa aking istorya, ang buhay ko sa Czech Republic, ang insidente sa Istanbul, ang dahilan kung bakit ako napunta sa Pilipinas, at ang aking masayang pamilya ngayon. Lahat ng istorya ay tapat kong ibinahagi. Nagkaroon ng malaking epekto ang video. Maraming tao ang napadala ng mensaheng ng suporta, at nakatanggap din kami ng tawa mula sa mga TV station. Isang alok na gawing documentary ang aming istorya. Miguel, hindi ko inakala na ang ating istorya ay makapabibigay ng inspirasyon sa napakaraming tao. Ang iyong tapang at sinseridad ang nakapapaanti sa puso nga tao. Clara, ganun lumaki ang aming magawain. Aktibo ako bilang isang multicultural model at speaker, at kasabay nito, nakikilaho din ako sa NGO activities kasama si Miguel. Lumaki si Liwewe ng maluso at nagsisimula na rin siyang makbaba. Pinapalaki namin siya bilang isang bata na natututo ng Tagalog at Czech ng sabay. Isang araw, tinanong ko si Miguel, wala ka bang pinagsisisihan na pinakasalan mo ako? Ngumiti si Miguel at sumagot, ni minsan, hindi ako nagsisi. Sa katunayan, bawat araw ay nagpapasalamat ako. Ikaw at si Liwewe ang pinakamagandang regalo sa aking buhay. Naramdaman ko ang ini sa aking puso. Napapasalamat din ako bawat araw. Hindi ko inakala na ang nakakakilabot na insidente sa Istanbul ay makakaroon ng ganito kagandang pagtatapos. Taglagas ng 2024, sa wakas ay opisyal nang inilunsad ang aming NGO ang tulay ng paasa. Maraming tao ang dumalo sa opening ceremony. Mga multicultural families, relief workers, at maraming taong sumusuporta sa amin. Sa opening ceremony nagbigay si Miguel ng nakakantig na talumpati. Lahat tayo ay mula sa iba't ibang background, ngunit maari tayong magkaroon ng parehong pangarap. Kapag makahawa ang ating kamay, lampas sa kultura at hangganan, maari tayong gumawa ng mas malaking pagbabago. Lahat ay nakpalakpakan sa kanyang sinabi. Pinanot ko siya habang karga si Liwewe. Napakagandang sandali iyon. Pagkatapos ng opening ceremony, kinuha ko ang mikropono at nagbigay nga huling pakbati. Noong Mayo 11, 2023, ang 7 segundo sa Istanbul ang tuluyang napabago sa aking buhay. Kung hindi ako iniligtas ni Miguel noon, wala ako ngayon. Sino ang mga akala na ang 7 segundong pagkikita ay madadala ng ganito kalaking pagbabago? Tahimik na nakikinig ang mga tagapakinig. Gusto ko ngayong ibahagi ang biyayang iyon sa iba. Gusto kong gumawa ng 7 segundo na makapababago sa buhay ng isang tao. Iyan ang landas na gusto kong tahakin sa Pilipinas, kasama si Miguel at ang aming Liwewe. Nang ibaba ko ang mikropono, narinig ko ang malakas na palakpakan. Lumapit si Miguel sa akin kasama si Liwewe, at niyakap kaming tatlo. Nang gabing iyon, pagkatapos naming patulugin si Liwewe, lumabas kami sa teras at tumingin sa mga bituin. Ang mga bituin na nakikita ko sa Czech Republic at sa Pilipinas ay pareho, ngunit pakiramdam ko ay iba. Parang ang aking buhay. Ang dating ako at ang ako ngayon ay parehong tao, ngunit namumuhay ako ang isang ganap na makaibang buhay. Lumapit si Miguel sa akin, inilagay ang kanyang braso sa aking balikat at sinabi, "Ano ang iniisip mo? Napaka-misteryoso lang ng lahat. Na may terorismo sa Turkey noong araw na iyon, na nandun ka, na nakita kami ulit, at ngayon ay makasama tayo. Lahat ay parang himala." Ngumiti si Miguel at sumagot, "Tama, ang buhay ay isang hindi mahuhulaan na paglalakbay. Ngunit sa piling mo, anumang paglalakbay ay magiging masaya." Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Miguel, umaasa na magtatagal ang sandaling iyon magpakailanman. Salamat Miguel, sa paglilitas na aking buhay, at sa pagbabago na aking buhay. Ang 7 segundong pagkikita nun ang bumuo sa akin ngayon, at masaya ako na patuloy tayong makakagawa ang mabagong sandali ng makasama. Tila nakikinig ang bituin sa kalangitan sa aming istorya. Sa ilalim ng langit ng Pilipinas at Czech Republic, bumubuo kami ng bagong tulay ng paasa, at ang paglalakbay na ito ay nagsisimula pa lamang.